Kailan mo huling naramdaman ang tunay na respeto mula sa iyong anak? Paano kung isang araw, mapansin mong tila lumamig na ang kanilang pakikitungo? Tahimik na lang, padabog, o tila walang pakialam sa iyong sinasabi. Masakit, di ba? Pero hindi pa huli ang lahat. Narito ang mga paraan kung paano maibabalik ang respeto gamit ang gabay ng Diyos. Una, magsimula sa pagpapakumbaba. Ang unang hakbang ay hindi pagsigaw, kundi pagtahimik. Kapag nagpapakumbaba ang magulang, mas nakikita ng anak ang tunay na puso ng isang lider sa tahanan. Ayon sa Kawikaan Kapitulo 15 Bersikulo 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot. Halimbawa, si Aling Maria, isang ina na matagal nang hindi kinakausap ng anak niya. Isang araw, siya na ang unang lumapit. Hindi siya nagsalita para magtama, kundi para humingi ng tawad. Doon nagsimulang lumambot ang puso ng kanyang anak. Pangalawa, maging mabuting halimbawa. Hindi sapat ang pangaral kung salungat sa ginagawa. Ang respeto ay mas madaling ibinabalik kung ang magulang ay namumuhay ng may integridad at malasakit. Tanungin ang sarili, ano ang nakikita sa akin ng anak ko, araw-araw? Ipinapakita ko ba ang asal na gusto kong gayahin niya? Ikatlo, makinig ng buong puso. Minsan, ang anak ay lumalayo hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi nararamdaman na naiintindihan sila. Makinig, hindi para sumagot, kundi para umunawa. Subukang sabihin, anak, gusto kong maintindihan ang nararamdaman mo. Pwede mo bang ikwento sa akin? Ikaapat, itama sa tamang paraan. Disiplina, oo. Ngunit may hangganan at may puso. Itama ang pagkakamali, pero huwag tanggalan ng dignidad ang bata. Sabi nga sa Efeso Kapitulo 6 Bersikulo 4, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. Hindi kailangang sumigaw. Minsan, sapat na ang isang malumanay na usapan para maitama ang pagkukulang. Ikalima, ipahayag ang pagmamahal. Sa bawat pagkastigo, dapat may kasunod na yakap. Kahit galit, siguraduhing naririnig ng anak na sila'y mahal pa rin. Sabihin mo, anak, hindi ko gusto ang ginawa mo, pero hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Ika-6, ipagdasal ang relasyon. Hindi mo kayang baguhin ang puso ng isang tao, pero kaya yun ng Diyos. Ipagdasal ang anak, ipagdasal ang sarili. Ipagdasal ang paghilom. Gamitin ang panalangin bilang tulay sa mga di pagkakaunawaan. Pang-7, magsimulang muli. Hindi kailanman huli ang lahat sa pamilya. Kahit ilang beses pang nasaktan o nagkamali, may panibagong umaga parati. Simulan muli, sa gabay ng Diyos. Isang text lang, isang yakap, o isang tapat na patawad, maaaring ito na ang simula ng bagong kabanata. Kaibigan, kung ikaw ay isang magulang na dumadaan sa ganitong pagsubok, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang tunay na tagapag-ayos ng pusong wasak, at pamilya ay kayang buuing muli. Kung nabless ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment ng iyong saloobin, at i-share ito sa iba. At syempre, subscribe sa channel na ito para sa mga kwentong may puso, pananampalataya, at pag-asa.